Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya. Shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Biglang nagalit si Chen Shuang sa kanyang mga mata. Nag-squat siya at ginalugad ang katawan ni Aaron gamit ang sarili niyang lakas. Gayunpaman, hanggat umaasa ka, mabibigo ka. Ang Aaron ay walang pagbabago-bago ng enerhiya sa kanyang katawan, kahit na ang pinakakaraniwang mga tampok sa buhay ng mga tao, tulad ng paghinga, tibok ng puso at iba pa. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang Aaron ay patay na. Siguro sinira niya ang kontrata kapag alam niyang hindi niya ito kayang panindigan. Sa oras na ito, mahinang sabi ni Shen Zuzi. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang napangiti sina Xiaobei at Linlong, dahil posible talaga ito. Maaari din itong ipaliwanag sa pinakadakilang lawak kung bakit nagkakaroon ng ganito ang mga bagay. Okay sila, ngunit patay na ang Aaron. Dalawang hayop ang biglang nahulog sa kalungkutan, hindi inaasahan na Aaron na mamatay, hindi inaasahan din isaalang-alang ang mga ito. Elder Marshal Sister Qin Shuang, 3,000 talaga siya. Hindi makapaniwala si Linlong na tumingin sa katawan ni Aaron. Hindi sumagot si Qin Shuang, ngunit muling bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata, na sapat na para ipaliwanag ang lahat. Ang buong katawan ni Linlong ay hindi matatag at halos bumagsak sa lupa. Puno ng pagtataka ang mga mata niya, siya. Patay na ba talaga siya? Sina Xiaobei at Shen Zuzi, sa oras na ito, ay tahimik na ibinaba ang kanilang mga ulo, mga mata na puno ng kalungkutan. Aaron, hindi ka pwedeng mamatay. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin? May sarili kang hindi natapos na gawain, at kailangan mo akong tulungan. Kailangan nating lumaban ng magkatabi. Paano mo ako pakakawalan? Linlong's puno ng luha ang mga mata. Kung dati, nalilito siya na okay siya, kaya okay na ang Aaron bilang host. Ngayon, nang malaman niyang patay na talaga si Aaron, hindi mapigilan ni Linlong ang kanyang panloob na kalungkutan. Hayop siya, pero natuwa siya sa Aaron. Sa tulong ni Aaron, nakabuo siya ng iba't ibang kumpiyansa at ambisyon, ngunit sa gitna ng paraan, bigla siyang sumuko. Si Aaron ang kanyang Panginoon, ngunit para kay Lin, kaibigan din niya ito. Ano ang gusto mong gawin ko sa hinaharap? Mapait na ngumiti si Lin at tumingin sa langit, napaka-unfair, o, dapat na akong bumalik at nagpatuloy sa pagiging asshole ko. Kahit nabawiin ko ang kontrata, hindi ko tatanggapin ang desisyon ng ibang tao sa buong buhay ko. Kinagat ni Xiaobei ang kanyang mga ngipin at iniwan ang kanyang panunumpa. Naisave ito ng Aaron. Bagamat hari ito ng mga hayop, hindi ito nangangahulugan na wala itong konsensya. Ngunit sa oras na ito, nang bumagsak ang luha ni Chen Shuang sa Aaron, nagsimula itong dahan-daang tumagos sa itim na abo sa balat ni Aaron, at sa wakas ay nahulog sa balat ni Aaron. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Aaron. Pagkatapos, nang malungkot ang 2 tao at 2 hayop, biglang may dumating na boses. Napakapagod maglabas ng espada. Hindi mo ba ako pwedeng hayaang magpahinga ng tahimik? Ang ingay talaga. Panipi. Voice A fall. Aaron mahirap binuksan ang kanyang mga mata, at pagkatapos, ang buong tao mahirap na umupo. Sa pagtingin sa paggalaw na ito,
ang buong katawan ni Qin Shuang ay biglang nagpalista. Pagkatapos, sumigaw si Qin Shuang sa pananabik at sumigaw, hindi siya patay, hindi siya patay, hindi patay si Aaron. Nakikinig sa boses ni Qin Shuang, nakatingin kay Aaron na nakaupo, matagal nilin ang sakit na ngumiti, at si Xiao Bai ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Shen Zuzi shook his headlessly with a smile. Takot na takot siya sa lalaking ito. Walang magawang umiling si Aaron, patay na talaga siya, pero nagkunwaring kamatayan. Halos putulin na ng matinding apoy ang kanyang mga meridian, at sabay ding pumasok sa kanyang katawan ang napakalaking masamang espiritu na lalong nagpalolesa. Kanyang katawan. Matapos niyang mabunot ng tuluyan ang magic sword, halos lubak na ang katawan niya. Kahit na ang Aaron ay may sariling energy shield, hindi niya ito magagamit pagkatapos ng lahat. Hindi niya kayang tiisin ang ganoong kalakas na pag-atake ng dalawahang enerhiya sa labas dahil sa kanyang kumpletong proteksyon sa sarili sa enerhiya. Malaki ang laban ng dalawang puwersa sa katawan ni Aaron. Sa huli, ang dalawang enerhiya ay may posibilidad na mawala ang magkabilang panig. Ang pag-atake ng panlabas na enerhiya ay ganap na nawawala, ngunit ang dalawang enerhiya sa katawan ni Aaron ay halos mamatay. Bilang karagdagan, ang katawan ay ganap na walang laman, kaya Aaron namatay. Ngunit nabasag ng mga luha ni Qin Shuang ang balanse. Parang balance lang kung saan biglang may something yung dalawang side ng original perfect balance, kahit balahibo lang, babaguhin ang resulta. Ang mga luha ni Qin Shuang ay ang balahibo na ito. Ang ginto sa katawan ni Around ay maaaring magising muli, at mabilis na ayusin ang katawan ni Around. Maya-maya, nagising na naman siya. Tingnan Aaron wake up, Qin hamog na nagyelo nasa sabik pagkatapos sumigaw, isang malaking oso yakapin, direkta ay 3,000 yakapin, ang buong tao ay napakasaya at umiiyak. Sa mahabang panahon, sa wakas ay naisip ito ni Qin Shuang ng may kahihiyan. Mabilis at malumanay niyang hinubad ang berdeng gauze na damit ni Aaron. Dahil sa yakap na ito, binigyan din niya ng kalahating Aaron para maglinis ng katawan. Maraming abo ang dam-eye-kit sa damit ni Qin Shuang. Ang katawan ni Aaron na puno ng itim na abo ay tumambad din sa karamihan ng kanyang mga prutas. Napahiya si Qin Shuang na iyangat ang kanyang ulo dahil sa kanyang kalokohan ngayon lang. Ngunit sa sandaling ibinaba niya ang kanyang ulo, dahil sa harapan, nasunog ang mga damit ni Aaron at naalis ang mga abo. Nang yakapin siya ni Qin Shuang, nagkaroon ng refleksyon ang kanyang katawan, mula sa mukha hanggang sa pula hanggang sa ugat ng tainga, pagkatapos mula sa ugat ng tainga pula hanggang sa leeg. Si Han Sanchen ay nabigla sa kanyang pagkamahiyain sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, si Qin Shuang na may pulang mukha ay talagang kaibig-ibig. Ang kanyang balat ay puti at pula tulad ng tubig, na maaaring masira sa pamamagitan ng pag-ihip ni Buddha. Hindi maiwasan ng mga tao na hawakan ito. Sa pangalawang pagkakataon, biglang naging leng si Aaron, natigilan na lang siya nang makitang hiyubot-hubad na siya. At dahil nakayuko ang ulo ni Qin Shuang, kaya, minsan, kapag hindi ka nahihiya, ang iba ay mapapahiya. Aaron kakaiba pakiramdam na pahiya ulo, na, pumunta ako upang mahanap ang ilang mga dahon. Gayunpaman, sa sandaling siya ay umalis sa kanyang mga paa, si Aaron ay bumagsak ng direkta sa lupa, at ang sakit ng pagkunit ng kanyang puso at baga sa buong katawan ay agad na sumunod sa kanyang utak. Ang kanyang katawan, nakatatapos lang nasugatan ng Genial Magic Sword at ng masamang espiritu, ay ganap na nabugbog, at ang pag-aayos ng enerhiya sa kanyang katawan ay isa ring malubhang panloob na pinsala. Bago pa huli ang trauma, gumalaw si Aaron at agad na ginalaw ang kanyang buong katawan. Sa makatuwid, siya ay malubhang na pinsala, nahulog lamang. Nang makitang nahulog si Aaron, hindi na mamalayang inabot ni Qin Shuang ang kanyang kamay at hinayla si Aaron pataas. Sa sandaling magtagpo ang dalawang kamay, bahagyang namula muli ang mukha ni Qin Shuang. Nakakaramdam din ng kahihiyan ang Aaron. Nang siya ay bumaba mula sa bundok, si Shen Zuzi ay tumingin pabalik sa bundok na may kaunting emosyon. Ilang sandali pa, lumingon siya sa Aaron at sinabing, nagtitipon ang pinanggalingan, nagkakalat ang wakas, malapit nang mawala ng tuluyan ang ipinagbabawal na lugar ng mga patay. Oras na para tayo ay magpaalam. Dahil doon, tiningnan niya ang magic sword ni Aaron, na kumikinang na pula. Nakangiting sabi niya, the magic sword is one of the most masculine artifact in the world. Kahit siya ay sakop mo.
Mukhang hindi mali ang pinili ko. Nang marinig niyang sinabi ni Shenzu Ziang, Genyo Shenjian, naisip ni Aaron ang espadang hawak niya. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya na ang espada ay 1.3 metro ang haba, na may payat na katawan at isang maliit na pulang ilaw. Ang hawakan ng espada ay parang gentleman sa espada. Ito ay hindi lamang matikas, ngunit may kaunting intensyon na pumatay. Oo naman, ito ay isang mahusay na espada. Sa oras na ito, tinitingnan ni Aaron ang kanyang sarili, at ang Genyo Shenjian ay humihiyaw ng mahabang panahon, na parang bilang tugon sa Aaron. Ang magic sword ng Genyo ay isa sa mga bihirang artifact. Makakatulong ito sa iyo na magsanay sa pagbagsak ng ulan, magic sword with it at the same time. If you have it to help you, you will be even more powerful in the future. Mas mabuting magpahinga ka sa malapit at umalis, nakatakdang magkita tayong muli, tapos si Shenzuzi, at nakangiti, payat ng payat ang katawan niya. Sa huli, ang bundok, kung saan matatagpuan ang ipinagbabawal na lugar ng mga patay, ay nawawala sa hangin. Sa harap ng Aaron at iba pa, walang bundok, tanging isang payak na berdeng damo. Maaliwalas ang langit, ang araw ay nasa buong mundo, at ang magagandang tanawin ay nahayag. Aaron 2 tao ay hindi umalis, sa Han 3,000 ngayon pinsala, dapat siya gumaling. Nagtayo si Qin Shuang ng pansamantalang tirahan para sa Aaron. Bagamat simple ang mga kondisyon, sinisikap ni Qin Shuang na ayusin ang tirahan hanggat maaari. Kinukuha ang puno ng kahoy bilang suporta, ang malalaking dahon bilang mga tile, at pagkatapos ay ikinakalat ang dayami, bagaman ito ay medyo magaspang, ito ay napakakomportable. Si Aaron ay nakahiga sa damuhan, na may kapirasong dayami sa kanyang bibig, 2 mahabang paa ang nakataas, isang malaking dahon sa kanyang katawan. Malumanay niyang iginagalaw ang kanyang mga binti at parang novorish. Nakatingin siya kay Qin Shuang na nanghuhuli ng isda sa ilog sa di kalayuan. Sa oras na ito, ang magandang mukha ni Qin Shuang ay pinagpapawisan, isang pares ng mahiwagang mata ang nakatitig sa isda sa tubig, at ang kanyang mapuputi at makinis na mga kamay ay nakahawak sa salapang nagawa sa mga sanga, handang umatake anumang oras. Ilang beses na niyang sinubukan, ngunit sa bawat oras na nakakaligtaan niya ang isda. Mula pagkabata, siya ay anak ng langit. Hindi siya marunong magluto, lalo pa manghuli ng isda, ngunit alam niyang kailangan ni Han Sanchen ng nutrisyon sa panahon ng kanyang pahinga, kaya matigas pa rin ang kanyang ulo na piniling manghuli ng isda para kay Han Sanchen. Alagaan mo siya gaya ng pag-aalaga niya sa sarili niya. Ngunit natagpuan ni Qin Shuang na hindi niya gagawin, maaari lamang siyang mapahiya at seryosong matuto, subukang gawin. Elder Martial Sister, bantayan mo ang iyong puso gamit ang iyong mga kamay, bantayan mo ang iyong mga mata gamit ang iyong puso, at matamaan mo ang unang putok. Sa oras na ito, niyugyug ni Aaron ang kanyang mga binti at sumigaw. Tumanggo si Qin Shuang at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Watch your heart with your hands, watch your eyes with your heart. Isang tinidor ang tatama. Si Qin Shuang ay agad na nasa sabik na parang bata, masayang sumasayaw, may dalang isda sa Aaron upang ipakita ang kanilang mga nagawa. Nang makita ni Qin Shuang ang Aaron truck na nagmamaneho, naisip niya na ito ay isang simpleng bagay. Ngunit nang simulan niya itong gawin, siya ay malamaya at naguguluhan. Sa ilalim ng kanyang paghahagis, isang isda ang kalahating luto at idineklara na luto na. Hawak ang tinidor, hindi binibigyan ni Qin Shuang ng Aaron ang inihaw na isda. Sa halip, maingat niyang pinupunit ang nakadikit na isda gamit ang kanyang macelan na mga kamay, at pagkatapos ay sinubukang pilasin ang mga ito gamit ang sarili niyang mga kamay para pakainin ang Aaron. Walang ibang pagpipilian si Han Sanchen kundi ngumiti. Si Qin Shuang ay masyadong magalang sa pagkain, kaya kahit na inaalagaan niya ang kanyang sarili, siya ay napakagalang din. Bagamat hindi siya makagalaw ngayon, hindi ibig sabihin na maaari na siyang mamatay anumang oras. Sa sandaling kunin niya ang isda, diretso siyang kumagat. Kuya Martial Sister, ang inihaw na isda ay katulad ng pagkain ng noodles. Hindi sapat ang pagnguya ng dahan-dahan. Mas masarap sumirit. Tumawa si Around. Ayaw niyang magtrabaho ng husto si Qin Shuang. Hindi niya kailangan, at ayaw niyang makagulo sa iba. Tumanggo si Qin Shuang, hawak ang kanyang mga tuhod sa magkabilang kamay, nakatingin kay Aaron, sa pagkakataong ito, salamat.
Si Aaron ay kumakain ng isda at tumatawa, kung mayroon kang dapat pasalamatan, kung kailangan mong pasalamatan ako, bigyan mo ako ng isang tapat na tagapagtanggol na parangal. Nang marinig ang biro ni Around, hindi napigilan ni Qin Shuang ang mapangiti, nga pala, sino ang matandang iyon ngayon lang? Bakit kanya tinawag na master? Natigilan si Han Sunny. Hindi niya talaga alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Awkwardly lang ang naingiti niya, Shenzuzi daw ang pangalan niya, at hindi niya alam kung matagal na siyang nakakulong. Medyo abnormal ang utak niya. Kailangan niya akong pilitin na maging amo niya. I reluctantly, sumang-ayon sa kanya upang makuha ang gintong katawan. Tumango si Qin Shuang, para siyang tao, nagbibigay sa akin ng napakapamilyar na pakiramdam, ngunit hindi ko talaga siya kilala. Bakit mo gustong gawin ito? Apprentice ko siya at alipin mo ako. Kapag nakita kanya, hindi niya ako matatawag na Tito Aaron is in a good mood, tama. Tumango si Qin Shuang, eto ka, Elder Martial Sister. Sa oras na ito, biglang ibinigay ni Aaron ang Geniao Shenjian kay Qin Shuang. Tingnan ang magic sword ng demonyo ng bayan, Qin Frost Aileng, hindi maintindihan ang Sita Aaron. Sinabi ni Shenzuzi na ang espada ng Geniao ay isa sa pinaka-masculine artifact sa mundo, na maaaring sugpuin ang masasamang espiritu ay pinili ni Aaron na ibigay ito kay Qin Shuang. Ang pangunahing layunin nito ay upang sugpuin ang mga masasamang espiritu sa gintong katawan ng hari ng mga hayop, upang siya ay makalaya, mula sa masasamang espiritu. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.